Saan po tayo nag-end? Kaya nyo na bang i-summarize ano ang mangyayari sa end time? Kaya nyo na ba i-summarize? Kung paano ko sinamarize nung nakaraan na magkakagulo-gulo, magkakagera, sirang ekonomiya ng mga bansa, at nakikita nyo na, nagsisimula na sa Middle East yan. Pag naubos yung mga langis niyan, nagkaroon ng nuclear palitan ng mga nuclear missile na hindi naman gaano kalaki para matira pa may matira pa sa mundo. Kagabi, pinapakinggan namin yung expert sa nuclear weapon na yun yung ano niya talaga yun yung linya niya. So, in-explain niya kung paano mawawasak ang mundo at walang matitira. Napanood nyo ba yung 100? Sa Netflix, nakapanood ng 100? Ano mga klaseng mga tao to? Tagalangit ba kayo lahat? O yun, may nanood na isa. Pwede pong manood ng sine sa atin, ha? Sa ibang church, hindi. Hindi ka raw makapasok sa langit pag pumasok ka sa sinihan. Magiging hindi ka banal. Banal ka pa rin. Huwag ka lang gumawa ng kalokohan sa loob ng sinihan. So, Netflix po yun. So, doon ang kwento ay tumira ang China ng nuclear. Sumunod ang Russia, sinalubong ng US, ending, ubos ang tao sa digdig. Lahat ng nasa outer space lang ang natira, merong sasakyan doon. So, ganun daw ang senaryo. Kaya lang sabi ko, pag ganun ang senaryo, mukhang mali ang Bible. Kasi sa Bible, may lilitaw pa ang Antichrist pagkatapos nito. Kung gunaw na ang mundo, so wala ng Antichrist. So, hindi magugunaw ang mundo, agad, gugulo lang, masisira. And then, lilitaw ang Antichrist, i-unite niya ang buong mundo for prosperity, peace and prosperity through unity. Unity of all religions, unity of all organizations, unity of all brotherhood and fraternities. Mag-unite lahat against the church. And then the Antichrist will persecute the Christians na totoo, na sumusunod sa kanya ng tama. Doon papasok yung believer tsaka followers. Ang believers hindi kailangan i-persecute. Talunan niyang mga yan Ang followers lang ang i-persecute Antichrist. Then, lalaban ng church sa Antichrist. Then, magra-rapture. Pagkatapos ng rapture, ibubuhos ng Diyos yung galit niya sa lupa. Yung mga naiwan dito, habang tayo naman ay nagsasaya sa langit at nagre-reward. Pagkatapos nun, babalik tayo sa lupa sa tinatawag nila na Battle of Armageddon, pero walang nakalagay sa Bible na Battle of Armageddon. Nakalagay sa Bible, they will gather in the plain of Megiddo o Armageddon. Doon magsisimula ang atake ng mga bansa. Kasama si Antichrist, kasama yung false prophet at si Satanas. Lulusobin nila ang Israel, specifically Jerusalem. And then yung tinatawag na Valley of Jehoshaphat, doon huhusgahan ng Diyos, ni Jesus, yung mga bansa. And then tatalunin niya yon, matutunaw yung kanilang mga mata habang sila'y nakatayo. In-explain ko na kung bakit. And then, bababa si Jesus sa Mount of Olives. After niya bumaba doon sa Mount of Olives, papasok siya doon sa may eastern gate ng wall ng Jerusalem na nakasara ngayon. Sinara ng mga Muslim yon dahil alam nilang Bible, diyan dadaan si Jesus, sinara, sinementohan. Pero mabubuksan yon, mawawasak yon. Dadaan si Jesus. And then, maghahari siya sa lupa 1,000 years. Yung false prophet, at yung Antichrist, itinapon na sa impyerno. Si Satanas, saan itinapon? Sa bottomless pit for 1,000 years. And then after 1,000 years, pakakawalan uli si Satanas, and he will deceive the nation. Magkakaroon uli ng isang gera na ang tawag ay Battle of Gog and Magog. Dito, lito ang mga tagapagturo. Lahat ng napakinggan ko, lito talaga sila. Ang Gog and Magog daw ngayon na, nangyayari na kasi ang Persia ay Iran. Sabi ko, ano ba itong mga tagapagturong to? Nalilito tuloy yung mga tao. Huwag kayong malito ha. Pag binasa niyo yung Ezekiel 37, Restoration of Israel, and then Ezekiel 38, paglusob ni Gog and Magog sa Jerusalem. Pero ang sabi diyan, pag binasa niyo isa-isa, ang Jerusalem ay namumuhay ng tahimik bago lusobin ni Gog and Magog. Tahimik. At ang Jerusalem at ang buong Israel walang bakod. Walang bakod, walang gate. Yan ang nakasulat dito. Pero pag pumunta kayo ng Jerusalem ngayon, ng Israel ngayon, ang bakod sa Hezbollah
sa Lebanon boundary, ang laki-laki, solid na bato. Mas mataas pa ata dito. Yan, mga ganyan kataas yung pader between Lebanon and Israel. And then sa Gaza Strip, sa mga Palestinian, may pader din yung mga rehas na bakal na pinutol ng mga Hamas nung lumusob sila at pinagpapatay nila yung mga nakatirang Hudyo doon. May pader. Pag pumunta kayo sa Bethlehem, doon kami tumira, mayayaman ng mga Palestinian yung nakatira doon, mga negosyante. Yung Bethlehem ay nasa gitna ng Israel. Okay, kunyari ito ay Israel tayo, Antipolo. Yung Masinag Market hanggang Paula Salud, yung area namin, may bakod yun. Naka-isolate sila. Ganyan din kataas, minsan mas mataas pa dyan yung pader. Nakatira doon sa loob noon mga Palestinian na negosyante. Palestinian by blood pero Hudyo by citizenship. Tapos sa gate noon may mga army. Paglabas ng mga Palestinian at pagpasok may passport. Chine-check. Bakit? Para malaman kung may nakapasok na terrorist. At bakit gano'n kataas ang bakod? Kasi baka mag-itcha sila ng mga missile nila at mga molotov bomb. Kaya gano'n kataas. So ang Israel ngayon ay punong-puno ng bakod at walang kapayapaan. Kaya hindi ito battle of Gog and Magog. Lito yung mga tagapagturo at huwag kayong makinig sa kanila para hindi kayo malito. Mangyayari ang Gog and Magog pag payapa ang Israel. Kailan yon? Pagdating ni Jesus sa lupa. For 1,000 years. And then pakakawalan, payapa, walang bakod, aatakihin ang Jerusalem, ang Israel. Kasama tayo doon. And then, pag-atake nilang ito, pauulanan sila ni Lord ng apoy, at ang buong daigdig ay masusunog na, at ang lahat ng tao dito, sunog, patay, pati ang buong kalawakan ay sasabog, ang buong universe, ang lumang langit at lupa ay mawawala na. And then God will create a new heaven and new earth later on. Si Satan na nakawala at nagrebelde uli sa Gog and Magog, itatapon na siya sa impyerno kung nasaan yung false prophet at yung Antichrist, sama-sama together na sila doon. Okay? Hindi na sila mag-party-party, hindi na sila makakapag-concert doon, kasi nasusunog lahat doon. Okay? So, yun ang mangyayari. The devil who had been deceived will be thrown to the fiery lake of burning sulfur, kasama yung beast at yung false prophet. Ilang araw silang itatorment? They will be tormented day and night and may forever. Ang paghihirap sa impyerno ay forever. Kaya when the devil reminds you of your past, remind him, this is your destiny. May bottomless pit ka na, may impyerno pang nag-aantay sa'yo at hindi ka na makakawala dyan forever and ever. And then, bubuhayin ngayon yung mga patay na hindi nakasama sa rapture. Bubuhayin lahat sila, pati yung natira doon sa Battle of Gog and Magog, bubuhayin sila dahil nasunog na sila. Sabi dito sa verse 5, Revelation 20, this is the first resurrection. Ito yung rapture. First resurrection is the rapture. And then, the rest of the dead did not come back to life until the 1,000 years had ended. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. Yung nakasama sa unang pagkabuhay, yun yung rapture, mapalad sila. For them, the second death holds no power. But they will be priests of God and of Christ and will reign with Him 1,000 years. So, yung sinasabi ko, mayor ka, governor ka, pero primarily, ang role natin sa 1,000 years, tayo yung priest, tayo yung mga kings ni Jesus. Ikaw hari dyan, ikaw hari doon. At the same time, yung mga nasasakupan mo, nilalapit mo, tinuturuan mo ng patungkol kay God. Kaya nga, the whole earth will be filled with the knowledge of God dahil nakakalat tayo sa buong mundo. Bawat bansa may Christian. At yung mga Christian na nagtrabaho, sila yung magre-reign with Jesus for 1,000 years. So may dalawang resurrection. Binanggit din ito ni Jesus Christ, John 5:28-29. Huwag kayong magtaka, sabi niya, an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out. Those who have done good to the first resurrection yun, resurrection of life.
And those who have done evil, sa second resurrection yon, resurrection of judgment. Sa dalawang resurrection. May nagtuturo nga, 3 daw eh. Pati rapture, 2, isa lang po rapture. Okay? Huwag tayong malito sa mga nagtuturong lito din. Dahil pag ikaw lito, lito din ang ituturo mo at yung mga tinuturuan mo, lito. Ang mga blind guides, may blind followers, parehong mahuhulog yan sa bangin. Pagkabuhay ng mga namatay na hindi nakasama sa rapture, ito yung mga unsaved. Hindi ligtas to, hindi to papasok sa langit, pero huhusgahan pa rin sila. Para ano? Ipakikita sa kanila na ito yung ginawa nyong rejection kay Jesus Christ. May nag-share sa inyo, hindi nyo pinakinggan, hindi nyo tinanggap. Ininbitahan kayo, hindi kayo umaten. Nag-attend ka sa Juhia na wala ka pa. So yung mga ganon, ipakikita sa iyo yun habang nandoon sa tinatawag na Great White Throne Judgment. Sabi rito, I saw a great white throne and the one sitting on it, the earth and the sky fled from His presence. Wala na yung langit at lupa. But they found no place to hide. I saw the dead, both great and small, mayayaman, mahihirap, may pinag-aralan o wala, standing before God's throne. And the books were open, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Tatawagin isa-isa. Ikaw, ganito ka pinanganak, nasyaran ka, may Sunday school, pero nag-backslide ka. Ayan, ngayon, karapat dapat kang itapon sa impyerno dahil ni-reject mo yung kaligtasan. So sa final analysis, mapapatunayan na guilty ka at sa impyerno ka pupunta dahil pinakikita sa iyo ang buhay mo sa langit. So ito yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Huhusgahan ka para patunayan you deserve hell. Sa Bema Judgment, sa unang judgment tayo yon nung ni-rapture, huhusgahan tayo hindi para maligtas o para mapunta sa impyerno o langit. Hindi, nasa langit na tayo eh. Huhusgahan ka ayon sa iyong mga ginawa. Ilan ang reward mo, ilan ang korona mo. So magkaiba itong Great White Throne Judgment. And then, matapos husgahan itong mga namatay na to, sa second resurrection, sabi dito sa Revelation 20, the sea gave up its dead. Yung mga namatay sa dagat, lumubog yung barko, ay tinapon na lang doon. Kasama si Osama bin Laden, tinapon sa dagat yung bangkay niyan. Death and Hades gave up their dead. Yung mga namatay doon, lalabas yun. Sa lupa, sa dagat, kung saan man. At mabubuhay lahat sila, haharap sila sa Panginoon at huhusgahan sila according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Ito po, tinuturo ko tuwing November, pag araw ng patay. Ang mga namatay sa lumang tipan na mga mananampalataya na pupunta sa paraiso. Kasama ni, alam niyo yung Lazarus at saka yung Abraham's bosom. Nung namatay yung magnanakaw sa krus, sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Doon na pupunta yung mga namatay sa lumang tipan na mananampalataya sa paradise. Yung mga hindi naman mananampalataya sa kabilang panig, sa Hades. Yung Hades, ito ay hell. Okay? Hell na ang nagpapahirap dito, accordingly, mga demonyo, pinapahirapan nila yung mga napupunta doon sa Hades. Okay? So ngayon, Hades and then paradise sa lumang tipan. Kaya nga, nung nanghingi ng request yung mayaman na namatay na nasa Hades, sabi niya, pwede ba si Lazarus papuntahin mo dito, ipatak lang yung kanyang daliri sa tubig kasi ang init dito. Hirap na hirap ako. So, may ganung kwento. And then, nung namatay si Jesus Christ, pumunta siya doon sa Hades at sa paraiso. Nag-preach siya doon sa mga patay at sinabi niya, ito yung mga nireject nyo. At yung mga nag-aantay naman ng kaligtasan sa kanya sa paraiso, tinanggal niya yung paraiso na yon. Inakyat niya sa langit yung paraiso. Kasama yung mga laman. Kaya pag nabasa niyo ang Matthew 26, nung nabuhay si Jesus, nag-crack yung mga libingan at nagpakita yung mga patay sa Jerusalem. Yung mga namatay na saints in the Old Testament, nagpakita. Kung ibang topic yon, sinisingit ko lang. And then, sabi ng Ephesians 4, nung umakyat si Jesus sa langit, He bring captives. Lahat ito na nasa
Abraham's bosom o paradise, na hindi makapasok sa langit kasi walang blood offering doon. Ngayon, nakapasok sila dahil in-offer na ni Jesus yung blood. So, inakyat niya sa langit yung laman ng mga nandoon sa paraiso o Abraham's bosom. Pag namatay ngayon ang believer, ngayon, hindi na pupunta ron, diretso na sa heaven. Kasi may password na tayo, the blood of Jesus. Noon wala. Pero, yung mga unbeliever, pag namatay, doon pa rin sila sa Hades. Doon pa rin. Kaya yung doktrina ng ibang grupo, ng mga namatay daw ay tulog, namamahinga lang, nakaprosen sa yelo, at ito to, pagdating ni Jesus, hindi totoo yun, hindi tulog. Nasa langit na. Nagdiriwang nga, nagsasaya nga, nagsising hallelujah. May patay ba o tulog na sumisigaw ng hallelujah? Ano yun? Somnambulist. Then, sa araw na to, lahat ng namatay na unbeliever, kasama yung Hades na kinalalagyan ng mga namatay na mga unbeliever, the Hades, 3 po ang hell ha. Hades, yung temporary detachment ng mga namatay na unbeliever. Parang pag nakagawa ka ng krimen, sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Tapikin mo. Importante ito. Nakagawa ka ng krimen, diyan ka muna sa detachment sa barangay hall. Sa may presinto dyan. And then, ikukulong ka, habang may kaso ka, nililitis ka. Pag napatunayan yung kaso mo, at saka kadadalahin sa Muntinlupa o sa city jail. Okay? So, ganun din to. Hindi ka pa nasisentensyahan, final sentence, kaya diyan ka muna sa Hades. Pero yung lake of fire o Gehenna, ito yung final verdict. Ito yung city jail ka na o Muntinlupa. So lahat ng namatay na sa Hades, unbeliever, pero sa final judgment, sa lake of fire sila itatapon, bubuhayin itong mga to, tatanggalin sa kamatayan at sa Hades, kasama yung Hades, itatapon sa Hades, were thrown into the lake of fire. So from Hades to Gehenna. Yung pangatlong hell, yung bottomless pit, pang demonyo lang yun. Kaya sinasabi ko sa mga kriminal at makasalanan, maya naman tayo kay Satan, hayaan nyo na lang siya doon, huwag na kayo sumali. Ang bottomless pit, kanya lang yan. Pero ito para sa lahat itong unbeliever. So the lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life, may book of life. Pag wala ka sa listahan ng book of life, hindi ka pasok sa langit. Automatic yan. Parang doon sa pupuntahan nating resort sa swimming, may book of plate number. Pag wala yung plate number mo doon, hindi ka papasukin ng mga guard. Kailangan nandudun ka. So ang sabi dito, tinapon yung mga wala ang pangalan sa book of life. Tanungin mo yung katabi mo, nakasulat na ba pangalan mo doon? Siguraduhin mo at hindi nabura. Baka mamaya unti-unting nabubura dahil lapis lang ang pinangsulat. At dahil sakang ka ng Kristiyano o medyo tagilid ka na, unti-unting nabubura. Isulat mo ng pentel pen para hindi mawala. Isulat mo ng dugo ni Jesus. So this is the lake of fire. Si Satanas, yung false prophet, at lahat-lahat ng mga hindi tumanggap kay Jesus o nag-backslide will be tormented forever and ever and ever. May forever. May uod na hindi namamatay, sabi dito. Mark 9. If your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame than with 2 feet to be thrown into hell. Gehenna. Sa Greek. And if your eyes causes you to sin, tear it out. Tanggalin mo yung mata mo, putulin mo yung kamay mo. Bakit ganito ka radikal? Ang point dito ni Jesus, anyone or anything na masyado kang clingy, tao yan, bagay yan, kaibigan mo, trabaho mo, negosyo mo, yan ang nagpapasama sa'yo, putulin mo. Madali bang magputol ng trabaho, mag-leave sa trabaho, o iwanan mo yung trabaho mo, diyan ka nagkakasala, magmimit kayo kung saan-saan kumukuti-kutitap. Gusto ng boss mo, kuti-kutitap ikaw Kristiyano ka. Wala kang choice. Bitawan mo, putulin mo yung kamay mo. Ganon kasakit yun. Puputulin mo trabaho mo para ka naputulan ng kamay. Hello? Tropa mo, kababata ko yan
Kasama ko na mula noon pa yan hanggang ngayon, masaya kami together. Yun nga eh. Mahirap yung masaya together, delikado yan. Delikado yan. Pero yung naglilingkod together at naghihirap kay Kristo kayo, medyo maayos yan. Pero yung saya-saya lang habol nyo, kaya kayo nagsasama-sama, ambot sa imo. Delikado yan mga kapatid. Putulin mo. Hindi baling wala kang kamay, wala kang mata, yung mga close sa'yo na yan, yung mga mahal mo na yan, importante sa'yo, pero pinapahama ka, putulin mo. Sabi mo sa katabi mo, putulin mo na yan. Jowa mo, unbeliever, yayayain ka tuwing linggo, para hindi makapag-church, putulin mo na yan. Tropa mo, dinadala ka sa kalokohan, putulin mo na yan. Hello? Sino dito may puputulin? Taas ang kamay. Putulin na yan. Sabi sa katabi mo, putulin na yan. Putulin na. Para hindi ka matapon sa impyerno. Dahil dito sa impyerno, may uod na hindi namamatay. Sabi dito, the worms that does not die, pumapasok sa kaluluwa mo yan, ramdam mo, gumagapang lang ganyan, oh. Kinakagat-kagat ka, oh. Ramdam na ramdam mo, ay, kadiri to death. Di ba? Tapos, kebab, talagang nasubukan nyo ng mapaso ng kawali, tambutso ng motor, di ba? Ang sakit nun. Ito, times 1,000 times na init. Day and night, non-stop, forever and never and ever. Sabi ni Jesus sa Matthew 25, He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Itong lake of fire para to sa mga demonyo lang sana eh. Kaya lang maraming taong titigas ng ulo eh. Sa Hades, ang demonyo, pinahihirapan yung mga taong napunta ron. Pero sa lake of fire, pati demonyo naghihirap, umiiyak. Umiiyak ang mga demonyo dito. Kung sa Hades nagtatawa sila dito, hindi sila matawa. Iyak talaga. Hindi rin sila makaawit dito. Walang awit. Iyak lang. Walang awit. Iyak. Iyak ang diablo dito. So the unbeliever will go here after the great white throne judgment. And during that time, maliban sa magre-reign tayo with Jesus Christ for 1,000 years, tayo rin ay magja-judge during that moment. May trono si God, si Jesus, may mga trono din tayo. Ang judgment, kasi inisip ko, ang tagal nito, billion of peoples, noon, ngayon, at yung mabubuhay pa, isa-isa ipapakita yung buhay nila. Ang tagal nito, baka millennium uli ito. Pero ganito ang setup, mga kapatid. Sabi ni Lord kay Peter, Matthew 19:27, sinagot niya, kasi Lord, iniwan namin lahat. Peter said in reply, see, we have left everything and followed you. Tingnan nyo, itong discipleship ha. Iwanan yung mga pasaway na bumibiktima sa'yo, putulin mo lahat ng mga taong yan, trabahong yan, kung ano man. Iwanan mo yan. Yan ang discipleship. Hanggat di mo kayang iwanan, hindi ka disciple. And then you follow. Hindi ka pwedeng sumunod na hindi mo tinatanggal yung mga yan. Bisyo mo, kalukukan mo. Hindi pwede yan. Sa discipleship, iwan mo muna bago ka sumunod. So he left everything and followed. Sabi ni Peter, what then will we have? Ano ngayon mapapala ko sa pagsunod sa iyo, Jesus? Jesus said to them, hindi lang kay Pedro, truly, I say to you, in the new world, sa bagong mundo, when the Son of Man will sit on His glorious throne, you who have followed me, hindi believe ha? Hindi believe, followed. Iba ang believer sa follower. You who followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So, itong si Pedro at yung 12 alagad niya, except Judas, uupo sila sa 12 trono at lahat ng mga Israelita, sila ang huhusga. O ipakita ito, buhay ni ganito. Lahat ng mga Hudyo na hindi tumanggap kay Jesus, hindi naligtas, sila Pedro, sila Juan ang huhusga sa kanila. Tayo, saan tayo naka-assign?
Kung taga-Pasig ka, taga-Pasig ka. Kung taga-Mandaluyong ka, Mandaluyong ka. Marikina, Antipolo, merong tronong nag-aantay sa'yo. Tingnan nyo to. 1 Corinthians 6:2-3. Do you not know the saints will judge the world? Yung saints na tinutukoy dito, yung mga Christians, hindi nyo ba alam, huhusgahan nyo ang mundo? Kung saan ka nakatira, kung saan ka nakalugar. Yung mga unbeliever doon, makikita mo yung mga kaibigan mo, makikita mo yung mga kapitbahay mo na hindi nakasama sa langit. Ikaw ang husga doon. At sana pag husga mo, hindi ka kasali sa husgahan dahil ikaw pala ang dahilan kaya hindi ito nakapasok sa langit, hindi ka nag-share eh. Hindi ka nag-pray ng 10 names, di ba? So ang sabi dito, you will judge the world. And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Kasi ang issue dito, may mga problema sa Corinto, sa church. Hindi nila mapag-usapan, nagbabaranggayan yung magkakapatid sa Panginoon. So sabi ni Pablo, hindi nyo ba kayang ayusin yan? Hindi nyo ba alam na kayo ang husga sa mundo? At hindi lang yun, pati mga anghel, fallen angels, yung mga anghel ni Satanas. Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? Sa judgment day na to, pati mga anghel husgahan natin. Yung mga unbeliever husgahan natin. Kaya ang sabi ni Pablo, bakit hindi nyo maayos problema nyo? Tampuhan lang yan, kutusan ko kaya kayo, sabi ni Pablo. Simpleng problema, hindi nyo maayos. Simpleng sigalot, hindi nyo maayos. Ay paano pa to? Magiging hukom kayo sa araw na to. Sabi mo sa katabi mo, sa araw na yon magiging judge ka. Kaya huwag ka muna maging judge ngayon. Huwag kang judgmental ngayon, ha? I-reserve mo yan sa dulo. So ito po, tayong husga sa mga unbeliever kung saan ka nakatira area. Kaya yun ang nakakalungkot, yung mga kapitbahay mo. Pero kung ikaw ginawa mo, pinag-pray kita araw-araw o every Tuesday, pinag-pray ko kayo, mga taga-Paula Salud. Ito, may listahan pa ako eh. Nandiyan yung pangalan nyo, pamilya. Tapos pumunta kayo sa impyerno, titigas kasi ng ulo nyo eh. Gumawa kami ng paraan para kayo masyaran. Wala, panatiko kayo, sarado-kandado kayo eh. Mas pinili nyo relihiyon nyo kaysa kay Jesus eh. Alam nyo, nakakalungkot yun, ikaw husga sa mga kapitbahay mo, pero wala tayong choice. Kaya ang sabi dito, God will wipe away your tears. Iiyak ka dun, pero tatanggalin ni Lord ang luha at mawawala na lahat yan forever. Then, new heaven and new earth will come. Revelation 21. I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared. Wala na, nasunog na. The sea was also gone. Wala nang dagat, kaya magdagat-dagat na kayo ngayon. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, like a bride beautifully dressed for her husband. Ang hirap i-describe ang langit, pati yung mga pictures na hinahanap ko hindi kaya. Dahil nung umakyat sa langit si Paul, sabi niya, no words can describe. Lalo na yung new heaven and new earth. So, imagine na lang natin ganyan, okay? Walang pollution, maganda, di ba? Parang na-relax ka. So, yan. And then, sabi dito sa verse 3-5, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. He will live with them. Kasama nating mamumuhay ang Diyos. And they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Ito na nga, after ng lahat ng ito, kung naiyak ka man, nalungkot ka man, papawiin ni Lord ang luha mo, there will be no more death. Wala nang mamamatay or sorrow, wala nang lungkot dito, wala nang iyak, wala nang luha, walang pain. All these things are gone forever. Yung mga may cancer, yung mga nagtiis ng sakit, ng gout, ang gout, ng rayuma, wala na yan doon. Yung mga diabetic, walang diabetes doon. Bawal yon. Walang sakit sa langit. Amen? Sino gusto ron? Kaya sabihin mo, umayos ka na. Humanda ka na. Walang migraine. Walang kapintasan. Perfect.
Behold, I am making all things new. Ginagawa ko ang lahat bago. Kaya yung mga bagong nilalang lang din na makakapasok dito, kaya siguraduhin nyo, bago ka. Ang sino mang na kay Kristo, dapat bago. All who are victorious will inherit all this blessing. Ito pa, nagtagumpay sa problema, sa pagsubok, kay Antichrist, makakapasok dito. I will be their God and they will be my children. The new heaven and the new earth, ganito itsura, sabi niya, Behold, I create new heavens and new earth, the former things shall not be remembered or come to mind. Nung Friday, may nagtanong, mag-aasawa pa ba tayo sa heaven? No, gawin nyo na ngayon yan. Dalian nyo! Sabi ng Matthew 22:30, For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Walang eros love doon. Agape lang. Spiritual na spiritual. Banal na banal ang utak mo. At yung mga, kasi ang kwento rito sa Hudyo, pag nakapag-asawa yung isang lalaki at hindi nabigyan ng anak yung babae at namatay yung lalaki, yung kapatid niya ang sasalo. So ang sabi ng mga Pariseo, 7 sila, namatay lahat, malas tong babaeng ito. Yung 7 magkakapatid namatay lahat dahil napangasawa siya at walang anak. Malas na babae. So ang tanong ng mga pare, sa langit, sino sa kanila ang mapapangasawa niya? Ang sabi ni Jesus, pare pa naman kayo, hindi nyo alam mga pinagsasabi nyo, hindi nyo alam ang Bible, hindi nyo alam mapatungkol sa Diyos. Sabi niya, eto, wala nang mag-aasawa doon. Lahat magkakapatid na at para tayong mga anghel. Parang lungkot ng iba, no? Kaya nga sabi ko, dito nyo na gawin. Ang tanong pa ng iba, magkakakilala ba tayo doon? Of course naman. Kaya lang, ang popogi nyo at ang gaganda nyo na. Sobra. Perfect. Flawless. Glorified body. Walang kapintasan, walang may sakit. Walang may pigsa, walang may pimples. Wala. Perfect. Flawless. Kaya yun ang langit. Kaya kung nalulungkot kayo, wala nang mag-aasawa doon, gawin nyo na dito. Meron pa kayo ilang buwan. So magkakapatid na lang tayo sa langit. Okay? And then, the New Jerusalem. Importante kay Lord ang Jerusalem from Old Testament until now. Ang gera na nangyayari, laging ang sentro ng lahat ng ito, Jerusalem. Nung nawasak na ang langit at lupa, gumawa ang Diyos ng bago, pati bagong Jerusalem, gumawa siya. At ito ang itsura. He took me in the spirit to a great high mountain. He showed me the holy city, Jerusalem, descending out of heaven from God. It shone with the glory of God, sparkled like precious stone, jasper, as clear as crystal. The city wall was broad and high with 12 gates, guarded by 12 angels. And the names of the 12 tribes of Israel were written on the gates. There were 3 gates, each side, east, north, south, and west. The wall of the city had 12 foundation stone. On them were written the names of the 12 apostles of the Lamb. The wall was made of jasper. The city was pure gold, hindi po tindahan. As clear as glass, ganun pala yung gold. Pag pure na pure, parang salamin. The wall of the city was built on foundation stone inlaid with 12 precious stones. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, fifth onyx, sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, and the 10th chrysoprase, and 11th jasid, the 12th amethyst. Itong mga batong ito, parang hindi natin kilala to. Pag pumupunta kami sa ibang bansa, kunyari, nagpunta kami ng Korea nung nakaraang taon, may mga binibenta silang mga stones. Mga Pilipina nga yung mga nagtitinda doon. Ilang stones lang na doon ginagawa. Kunyari, yung mga jade, yung mga green stone na yan. So pumunta ka ng Taiwan, ganun din. Pero itong mga to, nung nagpunta kami ng Israel, meron silang machine na nakalagay yung mga pangalan nito. Kunyari, hindi mo alam kung anong bato to, lagay mo doon, ma-identify nila kung anong bato yan. Titimbangin at malalaman yung karat at kung anong klaseng bato. Sabi ko, astig talaga tong Israel.
Ibig sabihin, lahat ito, meron sila. Hindi kagaya ng Korea, ito lang yung mga bato na mabibili mo dito. Gold, maraming gold doon sa tinirahan namin sa Korea, sa isang area, dahil tindahan. Pero ito, sa Israel, makikita mo lahat. And then the 12 gates were made of pearls, each gate from a single pearl. And the main street was pure gold as clear as glass. Yung gate nila ay isang buong-buong perlas. Imagine mo yun? Isang perlas, isang gate. So imagine niyo, ito yung New Jerusalem. Mahirap din hanapan ng picture dahil hindi sapat itong mga picture na to. Or ito, kasi may iba't ibang kulay na stone. Ito po yung mga stone na nabanggit. Baka may madadampot kayo dyan sa beach, akala nyo lang ordinaryong stone lang yan, ay yung pala mamahalin yan. Yung mga nilalaroan ng mga bata, akala nyo holen, ano na pala yan? Sapphire, agate o jasper. Ayan. Jacinth, chrysolite. Ayan. Gaganda, no? Ganyan kaganda yung materyales ng bagong Jerusalem. Kaya doon sa mga architect natin, engineer, try nyo nga magtayo ng mga bahay na ganyan yung mga materyales. 1 billion. Tapos yung perlas na gate, tingnan nyo to, ang pinakamalaking perlas sa buong mundo, dalawa na yung perlas na natagpuan sa buong mundo pinakamalaki, sa Palawan lahat. Ito ay 26 inches. Ganito lang yan. 26 inches at hindi nila alam na ganun pala kamahal. And nung binili ito ay nagkakahalaga pala ito ng $100 million. Kung hindi pa kayo nakapunta ng Palawan, lalo sa El Nido, yung Simisu Island, yung nagpapakain kami ng isda doon, yung mga shells nila, ganito kalaki. Actually, sa Samal Island, meron din yan. Ganito kalaki. Ang ginagawa ng mga inchik, pumupunta ron paggabi, hinukuha yon, tinatanggal yung laman nun. Ang lalaki, ganito kalaki. So ito, ang laki ng shell nito. So yung mga shell na yon, doon galing ang perlas. Okay? Ang perlas ay mga sugat nung talaba. Nasugatan, umiyak at itong labas. Okay? So, yung sa langit na perlas, kasi laki ng gate, malaking gate ha, gaano kalaki kaya na shell? Grabe no, higanting shell. So, ganun kalaki ang gate. The end of Revelation. Sabi dito sa verse 7, ito yung ending ng book of Revelation. Look, I am coming, sabi ni Jesus, soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. Mapalad yung mga sumusunod. Paano mo yung masusunod kung hindi mo naman binasa? Look, I am coming soon, bringing my reward with me, to repay all people according to their deeds. Talagang according to your works ka i-judge. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. At dito nagtatapos ang book of Revelation. Pero hindi pa tayo tapos. Okay? Now, since natapos natin yung buong Revelation, ito hindi ko na-share. Kasi yung iba natatakot, naku, Antichrist, pupugutan tayo ng ulo. Bakit ganun? Bakit ang hirap? Mahirap talaga. Pero panahirap lang ba? Di ba, nakita natin, pupunta tayo sa heaven. Magre-reign tayo 1,000 years. And then, paparusahan yung mga umapi sa atin. So, there is more. Sa end time, there is more. Gusto kong idagdag itong Exodus principle. Ano ba yung Exodus? Exodus means exit, exit, exit. Ito yung libro sa Old Testament na yung mga Israelita ay lumabas ng Egypt. Yun yung Exodus. Kung nanood kayo nung Ten Commandments na movie, yung lumang-luma, so ito yon. So, pag sinabi Exodus, exit from Egypt. Yung Egypt ay sumisimbolo sa sistema ng mundo. Tayo naman, meron tayong tinatawag na exit from the earth. Ito yung rapture. Okay? Bago lumabas ng Egypt ang Israel, merong tinatawag na transfer of wealth before Exodus.
So ganun din naman, ako'y naniniwala, bago mag-rapture, meron tinatawag din na transfer of wealth sa mga tunay, tapat na Christian, lalo yung faithful sa giving and tithes. Miraculous power encounter between the power of God in Moses and the power of Satan through the magician of Pharaoh. Yun yung nangyari bago sila nag-exit sa Egypt. Ganon din naman, bago tayo mag-exit sa earth, sa rapture, magkakaroon ng miraculous power encounter between the power of God in the church, tayo, and the power of Satan through the Antichrist and the false prophet. So, bibilisan ko para matapos to. Transfer of wealth. Pagdating pa lang ni Moses sa Egypt, kasi umalis siya ng Egypt napatay niya yung isang Egyptian, tapos hinanting siya ni Pharaoh, and then nung bumalik siya, sinugo siya ni Lord at binigyan ng kapangyarihan at ng mission. So, ang sabi niya, palayain mo ang bayan ko mula sa pagkaalipin ng mga Egyptian. And then, isa sa mga mensahe niya sa mga taong ito, at sabi ni Lord sa kanya, paglalabas na yung mga Egyptian, ay yung mga Israelita sa teritoryo ng Egypt, you shall not go empty, but each woman shall ask her neighbor, and any woman who lives in her house for silver, gold, ito na naman yung binanggit ni Ray, for clothing, you shall put them on your sons, and your daughters you shall plunder the Egyptian. Paglabas nyo, manghihingi kayo ng mga ginto, ng mga silver, ng mamahaling damit sa mga Egyptian na yan. You will plunder them, kukunin nyo yung kayamanan nila. And then, dumating na yung araw na lalabas na sila ng Egypt. On that day, namatay lahat yung mga panganay sa Egypt. Sabi dito sa verse 35, Exodus 12, hanggang 36, the people of Israel had also done as Moses told them, for they have asked the Egyptian for silver, gold, jewelry, for clothing, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. Thus, they plundered the Egyptian. Bago sila lumabas ng Egypt, kinuha nila yung mga alahas, yung mga ginto nitong mga Egyptian. Alam niyo ang ginto sa Egypt? Pag pumunta kayo dun sa museum nila, nung nandun kami, yung ginto, ganito kakapalo, dito. Tapos yung mga tsinelas nila, na nakaganon, purong ginto. Tsinelas tsinelas na ginto. Ang daming ginto sa Egypt. Kaya yung tsinelas lang kunin mo, mabubuhay ka na Mabubuhay ka na, buong buhay mo, dalawa yun Sabi ko, grabe. Tapos yung libingan nila yung mga kabaon, mga design, ginto. Ganon katindi. Kaya nung kinuha nitong mga Israelita yung ginto ng mga Egyptian, ang dami nun. Kaya nga nung nagtayo na ng templo sa wilderness, si Moses, nanghingi ng offering, ang daming offering ng mga ginto at mamahaling damit. Saan galing yun? Ay alipin sila sa Egypt. Galing yun sa mga Egyptians. So bago sila lumabas ng Egypt, kinuha nila muna yung mga kayamanan. So tayo ba ganun din bago mag-rapture? Ito ang pruweba. Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children. Sa anak mo, sa magiging anak nila, sa apo, magpapamana ka. But a sinner's wealth is stored up for the righteous. Ang kayamanan ng mga masasama, ibibigay ng Diyos yan sa mga matitino. Kaya I always encourage people to do business. Bakit? Mas madaling malipat ang kayamanan ng mga unbeliever sa mga negosyante kaysa sa mga nagtatrabaho lang. Kung ang boss mo unbeliever, trabahador ka lang, paano mo makukuha yung kayamanan niya? Nanakawin mo. Pero kung negosyante ka, madaling malipat ang wealth. Kaya kung totoo ito na matatransfer ang wealth ng mga unbeliever sa mga believer, sa mga anak ng Diyos bago mag-rapture, ay mag-isip na kayo kung paano niyo ito gagawin. Ecclesiastes 2:26. To the one who pleases Him, God has given wisdom, knowledge, and joy. Sa mga taong natutuwa ang Diyos, binibigyan niya ng talino, ng kakayanang i-apply yung talino, wisdom, at saya. To the sinner, He had given the business of gathering and collecting only to give to the one who pleases God. Pero doon sa mga masasama, sige magpakayaman kayo at ibibigay ko yan sa mga anak ko na natutuwa ako. Sino kaya ang anak ng Diyos dito na kinatutuwaan ng Diyos? Meron kaya?
Sa iyo ibibigay ng Diyos yun, yung kayamanan ng mga unbeliever eh. Kung natutuwa ang Diyos sa iyo, be sure natutuwa ang Diyos sa iyo. At nakita ko sa Bible, ang isang kinatutuwaan ng Diyos tuwing may nadadala kang kaluluwa, nagsasaya ang langit, di ba? At ang sabi ng John 15:6, kung ikaw mamumunga ng marami, nagbibigay ka ng saya sa langit, hingin mo. Kahit ano, ibibigay niya sa iyo. Tanong, nagbibigay ka ba ng saya sa langit? Ngayon, simulan mo na. Proverbs 28:8. Whoever multiplies his wealth by interest and profit, maling paraan ng pagyaman, iniipon niya ito, gathers it for him who is generous to the poor. Pag ikaw matulungin sa mahirap, isa ka sa recipient ng mga transfer of wealth na to. Kaya tayo, tumutulong tayo sa mga mahihirap. So ngayon, bago mag-rapture, I believe, pwedeng mangyari ito sa iilang mga Kristiyanong tapat, totoo, naglilingkod sa Diyos at hindi kuripot at hindi madamot. Matulungin at maawain sa kapwa. Sila ang mararanas ng lipatan ng kayamanan mula sa masasama patungo sa mga anak ng Diyos. And if you're a business person, mas madaling mailipat yung kayamanan sa iyo kaysa nangangamuhan ka lang. Sino gusto to? Taas ang kamay. Wala namang nagninegosyo gusto lang, okay na to, makakain lang ng 2 beses. Hindi, gusto mo yumaman. At bakit kailangan mo yumaman? Saan ginamit yung mga gold na hiningi ng mga Israelita sa Egyptian? Saan ginamit yung mga gold na yan? Sabi dito, bigay nyo sa mga anak nyo. Pero nung nasa wilderness na sila, saan ginamit? Sa templo ni Yahweh. So gagamitin mo rin ito sa pagpapalaganap ng kaharian ni Lord. Sino gusto to? Sinong naniniwala dito? If you believe, you will act. If you believe, you will live what you believe. Ako, matagal ko na itong pinaniniwalaan. At kita naman ng marami na matagal na dito kung saan kami galing at saan kami ngayon. Totoo ito sa amin. Nung nagtinda kami dyan sa palengke, dumating kami isang pwesto, wala kami alam sa damitan, wala kami alam sa mga tinda-tinda. After ilang buwan, taon, yung buong hilera niya ng Masinag Market, 13 hanggang 14 yata na pwesto, amin. Kaya pag pumunta ka rito, ang mahal naman, punta ka doon. Amin din yun eh. Amin din yun eh. This is true to us. And this is true to you. Kung maniniwala ka at susundin mo to. So before rapture, i-bless ni Lord yung mga ready to be blessed. Pangalawa na nangyari, bago sila nag-exit sa Egypt, nagkaroon ng mga power encounter. Sabi ni Lord kay Moses, bibigyan kita ng kapangyarihan, yung tungkod mo na yan, yung tuyong kahoy na yan, magiging instrument mo yan for miracles. Yun yung ginamit niya, hinati yung dagat, yun yung ginamit niya, naging dugo yung tubig, at kung ano-ano pa. Pero dahil sabi niya, hindi ako marunong magsalita, hindi ako magaling. So I will send your brother Aaron. At nung sila'y nakaharap na kay Pharaoh, sabi ni Lord, yung tungkod na yan magiging ahas. Kaso, yung mga magician ni Pharaoh, kaya rin gawing ahas yung tungkod nila. So walang kaibahan. Saan nagkaiba? Sa dulo, each man cast down his staff and they became serpents. But Aaron's staff swallowed up their staff. Yung tungkod nitong mga magician naging ahas, pero yung tungkod ni Moses na binigay kay Aaron, naging ahas, nilunok lahat yung mga ahas na yon. Ibig sabihin, kaya mo pero mas powerful itong power na hawak namin. Sa end times, magkakaroon ng power encounter. Yung kapangyarihan ng dyablo na gumawa ng himala at yung kapangyarihan ng Diyos na gagawin niyang himala sa church, magbabanggaan ito. Patindihan ng himala ito. Kaya ang mga demonyo gumagawa rin ng himala. Ang mga demonyo sumasagot din ng dasal. Kaya nga nagtataka tayo, bakit yung mga makasalanan, yung mayaman, pag nagdadasal sila sa maling Diyos, sumasagot din naman ng Diyos nila na demonyo eh. At ang kayamanan ng mundong ito, hawak niya, kaya niyang ibigay. Pero sa panahon na to, magkakaalaman kung sino ang sino. Sa Revelation 11:4-6, may dalawang propeta rito na tinuturo ng nagturo sa amin na babalik daw si
Moses, tsaka si Elijah sa lupa, that is baloney dahil doktrina yan ng Hinduism, yung reincarnation. Ang patay hindi bumabalik, sabi ni Jesus sa Luke 16. Ngayon, itong dalawang propetang ito daw yung dalawang olive trees at dalawang lampstand. Tinuro ko na sa Revelation ito. Yung lampstand sa Revelation 1, 2, 3 ay yung church. Pitong church. Yung dalawa doon matino. Yung 5 sablay. And then, yung olive trees na tinutukoy dito, ito yung nasa Zechariah, yung dalawang anointed ni Lord. Simbolo ni Zerubbabel, the kings, and Joshua, the priest. Tayo, sa New Testament, priests and kings tayo, anointed tayo. So itong dalawang propetang ito, hindi ito tao na dalawa, kundi church to. Ang buong born-again Christianity ay nahahati sa dalawa. Pentecostal group, and then evangelical group. Yung hindi naniniwala sa speak in tongues, pero naniniwala sa Bible, Jesus lang. Yung isa naman naniniwala sa Bible, Jesus din, pero with speaking in tongues and gifts of the Holy Spirit. Ito yon. Sa araw na yon, itong dalawang church na to, magiging isa lang. And then, sabi dito, paglitaw ng Antichrist at yung mga army ni Antichrist, huhulihin na, ipipersecute yung mga Christian, gustong patayin yung ibang Christian, pugutan ng ulo, pero hindi ganun kadali Ito yung mga mangyayari. Sabi dito, if anyone tries to harm them, fire flashes from their mouth. Hindi hindi Dragon Ball Z to Gaganon, hindi. Hindi ganon. Ganyan lang, sunog. Patay. Kaya hindi mo kailangan bumili ng shotgun na marami. Tama na isa. Hindi mo kailangan ng baril na marami. Kasi, kung ikaw maayos sa araw na to at gagamitin ka ni Lord, huhulihin tayo ng mga army ni Antichrist. Si Elijah, nagpaulan ng apoy sa langit. Tayo naman, sunog. Hello? Mangyayari kaya sa akin to? Try mo mamaya. May kaaway ka, no? Try tayo dyan. Maling gamit. So, ang sabi dito, it will consume their enemies. This is how anyone who tries to harm them. Gusto kong patayin nila, pwede mo silang paulanan ng apoy. They have power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they prophesy. So, hulihin ka nila, ayaw makinig, walang ulan dito sa lugar na to. For 3.5 years to na pinipersecute tayo na Antichrist. They have the power to turn the rivers and oceans into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish. Kung gusto mong parusahan mo, paulan mo na apoy. Yung tubig, wala kayong mainom, titikas ang ulo nyo. So imagine mo, hindi tayo kawawa sa panahon ng Antichrist. Hindi tayo ape. Hindi tayo kawawa. Sila ang kawawa. Sa ganitong kapangyarihan mo, kawawa ka. O ito pa. Ito yung mga miracles na mangyayari in the end times. Sa panahon ni Antichrist, kailangan natin to, itong mga miracles na to. Transportation, bakit? Hindi ka na pwedeng bumili ng gasolina. Kung kaya nga e-bike, pwede, no? Pwede. Ngayon, meron na na-invento, tubig. Tubig na, si Honda, di ba? Tapos na ngayon yung mga electric vehicle na yan. So, miracles of provision, hindi ka makabili kasi wala kang tatak. Hindi ka na makapag-business. Pinayaman ka na ni Lord bago yung araw na to, so ginamit mo sa pag-share at may mga naipon ka na, mag-imbak ka na, so nang dilata mo, so yung provision, maghihimala si Lord. And then, miracle of multiplication, yung kukunti, paano mapapagkasya for 3.5 years? So ito yung mga himala. Bigyan ko lang ng ilang example to. Ano yung miracle of transportation? Ito yung kaya mong lumipad mula dito hanggang Quiapo o kaya hanggang Japan. No? Si Elijah, huhulihin siya ni King Ahab dahil salot daw siya sa bansa. Dahil tinitira niya yung presidente, tinitira niya yung hari. Ikaw, hari, ganyan-ganyan. Ikaw ang salot sa bansang ito, kaya tayo naghihirap. Hinahunting siya ngayon. Tuwing huntingin siya, nawawala siya, nililipad siya ng Espiritu ni Lord. At one time, nung itong hari, si Ahab, pinahuli siya, 50 mga sundalo, pinaulanan niya na apoy 3 ulit.
Yung pangatlo, nagmakaawa yung captain, parang awa mo na, may pamilya ako, wag mo kami sunugin. Ito si Elijah. Ngayon, merong isang lingkod, itong si Ahab, na lingkod ng Diyos, nagtatrabaho kay Ahab. Nagpakita si Elijah doon, sabi niya, tell your Lord, kay Ahab, andito si Elijah. Elijah is here. As soon as I have gone from you, sabi ni Obadiah, si Obadiah to, the Spirit of the Lord will carry you, I know not where. So pag pumunta ko kay Ahab, sabihin ko nandyan ka, then lilipad ka na naman kung saan, papatayin ako nun. At hindi mo ba alam, may takot ako sa Diyos at nung pinagpapatay niya yung mga propeta, yung kalahati tinago ko, sabi ni Obadiah. So the point is this, nililipad ng Diyos si Elijah, bumabiyahe kung saan-saan. Dulo-dulo ng Israel. Another one, Ezekiel. Si Ezekiel nasa Babylon. Pinarurusahan ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, habang sila'y nagmi-meeting ng mga elders sa Babylon, sa Iraq, bigla siyang nilipad ni Lord papunta ng Jerusalem. At pinakita sa kanya kung ano yung mga kalokohan ng mga tago ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan doon mismo sa templo. So sabi dito, the Spirit lifted me up in the sky and transported me to Jerusalem. Imagine mo, ang layo ng Iraq ha. Ngayon, tinitira ng Israel ang Iran. Ang Iran at ang Iraq magkalayo. Ang problema nga nila daw, ang layo ng biyahe. Yung layong biyaheng yun, binyahe yun ni Ezekiel. Walang eroplano, walang barko, walang kabayo. Lumipad. Saglit lang. Wala pang isang minuto. Ito yung transportation, yung teleport, yung mga cartoons na pinapanood nyo, totoo yun. Kaya ni Lord yun. Pag hindi ka na makatakbo, hinahabol ka na Antikristo, naubusan na ng apoy, lipad! Na-imagine nyo to? Kawawa ba tayo? Ay, kawawa. Acts 8, sabi ni Lord kay Philip, puntahan mo doon yung eunuch na yan at sharean mo doon sa Gaza Strip, from Jerusalem to Gaza Strip. So pumunta siya, matapos siyang sharean at binautismuhan itong eunuch, agad-agad, sabi dito, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more. Bigla na siyang nawala, boom! At asa na siya? Nandoon na siya sa Azotus. Ito ay 25 miles from north of Gaza. Lumipad siya. Kaya sinasabi kong glorified body, lumilipad. Ito hindi pa glorified body to. How much more pag glorified body? So during the time of Antichrist, wala ka ng masakyan. Hindi ka makasakay kasi wala kang tatak. God will provide a vehicle for you. Bubuhatin ka ng mga anghel. Saan mo gusto pumunta? O, tara na! Kawawa? Hindi. Hindi. Provision. Hindi ka makabili. Yung negosyo mo, hindi mo na magamit. Kasi bawal na, wala kang tatak, wala kang microchip. For 40 years, ang Israel ay pinakain ng Diyos sa wilderness, walang tanim-tanim, walang trabaho, kumain sila ng mana at ng pugo for 40 years. At ang sabi dito, yung damit nila hindi nasira, yung sapatos nila habang lumalaki. Imagine nyo, yung mga anak nyo ngayon, si Cheska, sila Sam, kung ilang taon sila ngayon, after 40 years, ilang taon na sila? Ha? Siyempre, 40 plus, mga 50 na yan, 47 na yan. Lumaki ba yung paa nila? Ang pangit naman, no? 40 ka na, tapos yung paa mo, ganun pa rin, no? Lumaki rin yung paa. Etong mga to, lumabas na Egypt, mga bata, pero 40 years tumanda na. Yung damit hindi nasira, yung mga sapatos hindi nasira, lumalaki rin. This is a miracle. At hindi sila nagutom ni minsan. Marami lang mga palaangal. Ano ba yan? Mana na naman. Mana na naman. Pugo na naman, nakakasawa naman. O di gawin mong prito, sinigang, nilaga. Inihaw. Anyhow. So, eto, kayang gawin ni Lord ulit ngayon. Si Elijah, tagutom, 3 years, walang ulan, ang nagpakain sa kanya, uwak. Raven, matakaw na ibon to. Noong nasa India kami, grabe to. Nasa park, yung mga anak ko, si Beto noon, nasa park, bigla na lang iyak yan. Asan yung pagkain mo? Ayun no!
It's there, flying high. Kinuha na ng raven. Sa Japan, ganun din, yung mga raven doon. Sabi, nabubuhay ito sa Hokkaido. So, after mag-provide si Lord through the ravens, si Elijah pumunta naman sa widow. Widow na walang makain. So, ibig sabihin, sa panahon na to, kayang mag-provide ni Lord sa lahat ng paraan. At si Pedro, walang huli, magdamag. Kinabukasan sabi ni Jesus, itsa mo lambat mo, puno, 2 bangka. God will provide. Sa panahon na hindi ka na makapag-business, sa panahon na hindi ka na makapagtrabaho, sa panahon na ginigipit tayo ng gobyernong ito at ng gobyerno ng Antichrist, si Lord magpo-provide pa rin. Amen? At hindi lang magpo-provide, imo-multiply niya yung meron tayo. So 1 Kings 17, ito yung sinasabi ko kanina, lumapit yung isang nanay, nilapitan ni Elijah yung widow na yon. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. O kumuha ng tubig, bibigyan siya. Pero sabi niya, op, teka lang, mahirap naman may pantulak, walang pambara. Lutuan mo na rin ako ng fun cake. Sabi niya, sabi ng babae, kung alam mo lang, ito na lang meron kami sa bahay na to, handful of flour in a jar and a little oil in the jug. Pag ito niluto ko, mamamatay na kami ng anak ko. Last na to. Sabi ni Elijah, gawin mo yan, pero unahin mo ko. Sundin mo yung sinabi ko. Dahil ang sabi ng Diyos sa akin, hindi mauubos yung langis mo at harina mo sa panahon ng taggutom. 3 years yung harina at mantika hindi naubos. Kada kuha, meron uli. Kada kuha, meron ulit. Naranasan niyo yun? Hindi ka na makabili ng bigas. Andiyan na yung mga kampo ni Antichrist. Huling takal na lang to. Pagbukas mo, ay meron uli. Bumubukal ang bigas sa lalagyan. Ito po ang mangyayari sa huling panahon. Kawawa tayo? Di tayo kawawa. And then, 2 Kings 4:2. Yung asawa ng propeta, sabi ni Elisha, anong meron ka sa bahay? Langis. Sabi niya, manghingi ka ng mga lalagyan. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ang dami na ng buhos, tuloy-tuloy pa rin. Sabi niya, yan, ibenta mo, bayaran mo yung utang mo kasi yung mga anak niya kukunin na nung nagpautang. Si Jesus, yung ilang pirasong tinapay, 5 at isda, 2, napakain ng 5,000 lalaki. 2 ulit nangyari, yung isa, 4,000 naman. Maliban sa mga bata at sa mga babae. Tuwing may gathering, mas marami babae, alam niyo yan? Kaysa sa lalaki? Kaya therefore, kung 5,000 ang lalaki, ilan ang babae dyan? Sabihin natin 10, so 15. Bata. Mas marami bata. Lalo na panahon nun, wala pang TV, walang libangan. Sa mga 30,000. Grabe yung pagpaparami ng pagkain ni Jesus. Sa palagay nyo, nagbago na ba siya? Kaya niya pa rin kayang gawin ito sa panahon natin? At sa darating pang panahon, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makapagnegosyo, gugutumin ka kaya ni Lord? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka gugutumin ni Lord. Huwag ka matakot. Hindi ko na isi-share lahat, hanggang dito na lang ako. Ito ang pinakamalupit na himalang mangyayari sa panahon ng Antichrist na to. Sabi ng Bible, anyone who call on the name of the Lord Jesus Christ will be saved. Napakadaling maligtas ng tao sa panahon na to. Bagamat maraming magbabackslide na mga churches, hindi na Christian na magbabackslide, churches. Mga Kristiyano magbabackslide, churches magbabackslide. Kita ko na ngayon kitang-kita ko na ngayon. Hindi lang Kristiyano nagbabackslide, mga churches. Yung isang church, nakwento ko na, naghati sila, nag-backslide yung kalahati, pwede nang magkasal ang mga LGBT, pwedeng magpastor. Kaya kung ikaw ay dati kang bading, na bago na buhay mo, ngayon hindi ka na bading, pastora ka na. Ganun sila. So naghati, nag-backslide yung kalahati. At least nagbago, di ba? From bading to pastora. Yung kabila naman, yung mga dating bading, nagbago talaga, naging tunay na lalaki.
So nahahati na ngayon. Pero, sa pagkilos ng Holy Spirit, may tinatawag na mga revivals. Okay? Ilan ito sa mga revival sa Amerika? Hindi pa nakasulat dito yung revival ni Charles Finney. Si Charles Finney, lawyer to eh. Titingnan lang niya yung tao na kukonvict na at nagre-refund. One time nakasakay siya sa tren sa New York, biglang pagdaan niya sa isang town, yung buong town lumuhod at nagsisi, walang preaching. Si Charles Finney, kalahating milyon to 1,000,000 halos ang naligtas single-handedly. Isang tao lang Sa Book of Acts, nag-preach si Peter sa chapter 2, ilan ang naging Christian? Ilan ang tumanggap kay Jesus? 3,000. Pagdating ng Acts chapter 4 hanggang 5, nag-preach uli sila, 5,000. Imagine mo, yun yung revival. Pag sinabing revival, yung dating nangyari, mangyayari uli, mas maganda pa. So kung yung nangyari noon, 3,000, 5,000, i-revive ni Lord yan ngayon. Yung mga revival na nangyari noon, kunyari itong Pentecostal revival, 1906, ito nagsimula yung speaking in tongues, yung working of miracles, tapos kumalat ito sa buong mundo, milyon-milyon na naging Christian dahil dito. Pero sa panahon na to, panahon na paglitaw ng Antichrist after ng maraming kaguluhan, ang tao naghahanap ng solusyon, ng sagot sa lahat ng problemang meron. Ang mga tao ay naghahanap ng makapangyarihang Diyos na tutulong sa kanila sa panahon na to. Doon sa panahon na yon, kailangan tayong nandun at nagsishare ng gospel. At magugulat ka, hindi mo kailangang magaling i-explain yung topic number 3, the bridge. Nagsisimula ka pa lang, nag-iiyak ka na, tumatanggap na kay Lord itong mga to. Dahil hindi ikaw kumikilos, si Lord mismo, ang Holy Spirit. Sa panahon na to, yung mga hindi magagaling mag-preach, hindi magagaling magturo, gumagaling bigla dahil sa anointing ng Diyos. Sa panahon na to, yung mga takot at tamad, biglang magiging masipag. Kung hindi mag-backslide at hindi mawala, sisipag ka at gagamitin ka ni Lord mightily. Pero ngayon, simulan mo na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Simulan mo na. Kikilos si Lord mightily sa huling panahon. Maraming maliligtas, maraming mga signs and wonders, maraming himalang mangyayari. Hindi ko na binanggit yung healing, hindi ko na binanggit yung mga patay, mabubuhay. Ipakikita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa mga demonyo na mas makapangyarihan pa rin siya. Dahil ang mga demonyo gagawa ng himala. Imposibleng si Lord hindi. Patutunayan niya yung himala niya mas authentic, mas powerful kaysa sa himala ng Diablo. Kaya humanda ka, gagamitin ka ni Lord. Amen? Tayo. Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Taas po ang inyong mga kamay. Wagayway. Okay. Kung may mga first-timer tayo, pwede po bang bumaba kayo rito? Pagpe-pray ko kayo, tapos na tayo, closing prayer. Samahan po ng mga nag-invite. Kung wala naman nag-invite, yung mga ushers natin, samahan niyo po sila dito, pagpe-pray ko kayo. And again, yung mga hindi nakakuha ng slip ng form para sa meet and greet next Sunday, yung mga ushers po natin, meron pong ibibigay sa inyo mamaya bago kayo lumabas. Sige po, tayo kayo dito sa harap ko, harap kayo sa akin. Yan, meron pa po. Welcome po kayo dito sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Isa kaming grupo ng mga Kristiyano na wala po kaming itinataas kundi si Jesus lang. Wala kaming tinuturo kundi Bible lang. Kaya nga if you have noticed, bawat topic na sinishare ko, merong verse para patunayan sa inyo na sa Bible yan. Kasi lagi ko nga sinasabi kahit saan ako magturo. Pag wala sa Bible, huwag niyong paniwalaan. Pero pag nasa Bible, kahit sino pa nagsasalita, paniwalaan niyo. Nasa Bible yan. Plus, the interpretation is correct. Pag mali interpretation kasi, mahirapan. Ngayon, yung pinag-uusapan po natin for the whole month is matatapos po itong mundong ito. Lahat ng pinaghirapan natin dito, mawawala. Lahat ng mga pagsisikap natin dito, magtatapos.
Itong mundong tinitirahan natin, magugunaw to. Pero kung ikaw tumanggap kay Jesus, kung ikaw nanampalataya at sumunod kay Jesus, anumang mangyari sa mundong ito, tuloy ang buhay natin. Kasi makakapasok tayo sa langit. And then pagdating niya, may bagong langit, may bagong lupa, kasali pa rin tayo doon sa kwento. So yung buhay na masaya, walang problema, walang hirap, mararanasan natin sa piling niya. Pero magsisimula yon sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Gusto niyo bang tanggapin siya? So, mag-pray po tayo. Susunod kayo sa panalangin, sasabihin ko, yumuko muna tayong lahat at pumikit. At kung pwede nating itaas yung isang kamay sa Diyos, tandaan na kinikilala natin siya, itaas po natin yung isang kamay natin sa Kanya. Sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako'y isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin patawarin at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa pagmamahal mo at sa pagmamahal mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilala mo sila. Alam mo kung saan sila nanggaling. Alam mo kung anong pinagdadaanan nila sa mga oras na ito. Hindi tsamba, hindi aksidente na nandito sila. Sa anumang kaparaanan na napadpad sila dito. May nag-invite, may namilit, o anuman. Pero higit sa lahat, planado mo yan. Kaya hindi aksidente. May plano ka sa buhay nila, magandang plano, mabuting plano. Your plans and your thoughts for them is to prosper them, to give them hope, and to give them future. Kaya I pray, Lord, mula ngayon, madiskubre nila ang magandang plano mo sa buhay nila. Sa lahat ng kanilang mga prayer requests, mga hinaing, mga lungkot, mga struggles, Lord, Ikaw ang tugon, Ikaw ang sagot sa lahat ng ito. Nakita namin sa mga turo kanina na walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos ng himala, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maranasan nila ito mula ngayon. And I pray, Lord, na tuloy-tuloy silang bumalik dito every Sunday nang sa ganon makilala kanila ng lubusan sa tama at Bibliyang kaparaanan. Sa lahat ng nandito, Lord, sa aming mga narinig, magbigay nawa ito ng pag-asa, ng inspirasyon, na lalo kaming maging seryoso sa pagsunod sa iyo, sa paglilingkod sa iyo dahil alam namin kung ano yung magaganap sa dulo. At sa mga hirap na darating, Lord, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Hindi kami mukhang kawawa, bagkus kami ang mananagumpay sa mga labanang ito. Kaya tulungan mong bawat isa na sa pang-araw-araw lang na buhay namin at problema namin, mapagtagumpayan namin dahil may mas matindi pang darating. Kaya salamat, patatagin mo kami, palakasin mo ang aming pananampalataya. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.